during college days, ay required po sa pag-aaral namin na first year, second year, na kumuha ka ng mga PE classes. Ibig sabihin, first year, first sem, second sem, kailangan kumuha ng PE classes. And then second year, first sem and second sem, kailangan mo ulit kumuha ng another PE classes. So total, parang bago ka gumraduate, dapat mag-take ka ng 4 PE classes. So, nagtapos ako ng first year, second year, third year, magpo-fourth year na, wala pa akong PE classes na kinuha. Ibig sabihin, hindi ako gagraduate ng college kasi kailangan kong kumuha ng 4 PE classes. Pag pinagmamasdan din ng mga nagpa-basketball, ang tatangkad, ang taas na balon, yung mga nagpa-volleyball, pag humataw sila, nasabi ko na lang, sana all. Sana all. Gano, kasi I was not made doon sa ganong mga sports. Wala akong may sports sa katawan. Bilas lang ako ng Panginoon, ng boses, ng pagdrama, pag-arte. Kaya lang, sad to say, doon sa school namin, walang theater arts, walang mga glee club, na sana ma-develop ko yung pag-awit ko, yung pag-arte ko, na maging artista ako. So, gusto nilang mag-sana all din, pero ako, napapasana all ako doon sa mga, yun nga, nagagaling na mag-basketball. Pero ako, by God's grace, nakagraduate ako, kumuha ng mga PE na ping-pong, gymnastics, swimming, and finally, yung pang-apat, outdoor, yung mga nagka-camping. Diba? Wala mga ka-sports sa katawan, sabi nga. Kung binasa natin kanina, kung sinundan yung pagbasa ng salita ng Panginoon kanina, dun sa Hebrews chapter 11, makita niyo doon, sabi doon, merong mga sila, Gideon, Barak, si Daniel, na kung saan they conquered kingdoms. Yung lion, sinara ng Diyos yung bibig, dumaan sila sa apoy, si Shadrach, Meshach, Abednego, sabi doon, at makikita mo yung triumph. Sa kabila ng lion, yung apoy, yung mga pag-uusig, nagtagumpay sila. Pero hindi doon nagtapos. Doon sa kalagitnaan niya, sabi niya, doon sa verse 35, women received back their dead by resurrection, some were tortured, and then sabi niya, and then sabi, some were tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. Others suffered mocking, flogging, and even chained and imprisoned. And then sabi sa verse 37, they were stoned and they were sown in two. Pagbabasahin mo pa yun, itutuloy mo, sinasabi dun is, eto yung mga, they escape yung judgment, they escape yung persecution, yung torture. Pero hindi na natili na naka-escape, naka-survive. Hindi. Nagtapos siya dun sa, however, yung dito, sabi doon, they were martyred. They were cut in two. Imagine mo doon, they were cut in two. Sabi doon, in order to stand for what they believe. So, nakita po natin dito, pwedeng yung mga na-cut in two, pwede na sabihin, sana all na dumaan sa apoy, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila nangamoy usok. Sana all na nandun yung lion, pero hindi ginalaw si Daniel. Pero, hindi sana all, di ba? Iniisip ko noong holiday, ang dami nagsiswimming, ang dami nasa Ferrari, di ba? Merong kumakain doon sa restaurant. And then, merong message na, sana all, di ba? But that's sana all, di ba? Hindi sana all. Merong off, merong holiday, merong talagang holiday sila kasi walang trabaho, di ba? Na hindi sana all, di ba? And going back nung, parang nagkukwento lahat. Nung kabataan ko, nung childhood, 7 kami magkakapatid, sa gitna ako. And then, at age of grade 4 ako, namatay ang tatay ko, marami pa sumunod sa akin. And then, ako usually, hindi lang ako, even yung kuya ko, mga ate ko, usually gigising kami, 2, 3 o'clock, para magtatrabaho na.
And then, kasi 8 o'clock, dapat nasa school ka. After ng school, dapat balik ka ulit sa trabaho. And then, matutulog ka alas 10 para gumising ka ulit ng alas 2. Pag pinagmamasan ko yung mga kabataan ko na mga naglalaro sila, may mga Voltes 5 sila. Tapos sabi ko, wow, sana all. But then, doon sa murang edad, nag-isip ako, it's unfair. Sabi ko, Lord, it's not fair. Una, pobre na nga kami, kinuha yung tatay ko. And then, yung nanay ko, naglalaba kami. Hindi na nga makabangon-bangon, kinuha yung tatay ko. So, nandun ka agad yung pangungusap na, life is not fair. Doon sa murang edad ko. So, marami akong hinanakit doon sa Diyos na paniwala ka na may Diyos, but then He's not fair. Perhaps may favoritism siya. Diba? Minsan parang yung gumagawa ng schedule sa church, ang daming sunod-sunod, diba? Tapos ikaw, wala kang schedule. Minsan naman, ikaw lagi nakalagay doon. Tapos, bakit ako na lang lagi, diba? So makita po natin, I pray, magtatapos tayo sa hapong ito na masasagot yung it's not fair. At lalabas tayo mamaya and with full comfort na may plano ang lahat sa lahat ng bagay and God remains sovereign sa kabila ng parang unfair yung buhay. So yung ating pong text ay masumpungan sa Acts chapter 12 verses 1 hanggang verse 11. So ilan niya po kayo na minsan pa tayo tumayo para sa pagbasa na 1 to 12, 1 to 5 ng Acts chapter 12. Okay. Acts chapter 12 verses 1 to 5. At ito po yung sinasabi sa ESV. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword, and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread, and when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. Verse 5, so Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay ng Diyos. Let us come to the Lord in prayer po sa ating pagpapatuloy. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katwiran, Diyos ng kabanalan. Kami ay sumasamo sa tulong ng iyong Banal na Espiritu na siyang magturo sa amin, magpaunawa sa amin, magbigay ng buhay doon sa mga nasa kadiliman at sa iyong mga anak na kinilos ng mga puso, aming panalangin, lalo pa na makita namin ang kalwalatian ng iyong kapangyarihan sa lahat ng iyong ginagawa sa iyong iglesia para sa karangalan ng iyong pangalan at para magawa namin yung itinakda mo para sa iyong iglesia na maging witness mo sa sanglibutan ito. Ito po ang panalangin sa tulong ng Banal na Espiritu sa tanging pangalan ng iyong buktong nanak na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay lahat na pangako. So makita po natin sa ating text na binasa, makita natin yung grace ng Diyos dun sa in life and yung grace ng Diyos in death. Makita natin yung biyaya ng Diyos sa buhay at sa kamatayan. Some of the apostles, kagaya na binasa natin kanina, James, he glorified God by his death. And Peter, he will be released for a momentarily, and yet, siya man naman ay mamamartir din, he will be crucified upside down. And so, though momentarily sa ating text, he will glorify God by his life, at the end, he will also glorify God by his death.
Makita po natin sa ating pagpapatuloy, sabi doon sa verse 1, about that time, ano ba yung about that time na yon? Tanda po natin, going back dun sa previous na mga pag-aaral natin nung last week, dun sa Acts chapter 11, verse 19 to 20, yung mga mananampalataya that were scattered because of the persecution dun sa Israel, dun sa Jerusalem, ay bumalik sila dun sa kanilang mga pinanggalingan. And most of them were from Antioch. Sabi doon, hindi sila nagsasalita ng about the gospel except sa mga Hudyos. But then sabi doon, some ay ipinangaral nila kahit na hindi dun sa mga Hudyo, bagkus mga Hentil. And sabi doon sa chapter 11, sabi doon, and verse 23, when they came and saw that the grace of God, they were glad and exhorted them and remained faithful to the Lord and steadfast to the purpose. Sabi dun sa verse 21 kasi, the hand of the Lord was with them and great numbers. Lalo silang nag-multiply. Sabi dun sa verse 21, because the hand of the Lord was upon them. Pag going back to verse 20, sabi doon, but then some of them, men from Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists, also preaching the Lord Jesus Christ. So makita po natin dito, kahit na gusto nilang ipangaral lang yung mabuting balita doon sa mga Hudyo lang, still sabi doon, yung hindi lahat sa kanila ay kayang isuppress yung tinitibok na kanilang mga puso, yung joy na daladala nila, and so na ibahagi din nila doon sa mga, sabi doon, preaching the Lord Jesus Christ, not only doon sa mga Hudyo, but also doon sa mga Hellenists at even yung mga Gentile. At sabi doon, merong isang propeta na si Agabus, nag-prophesy siya na magkakaroon ng taggutom sa Jerusalem. And so, anong ginawa nila? Yung mga mananampalataya doon sa Antioch ay namulekta sila ng mga tulong, financial perhaps, at dadalhin niyon ni Barnabas at saka ni Pablo pabalik doon sa Jerusalem. Habang nangyayari yung biglang paglago ng church outside Jerusalem dun sa Antioch, and nandun yung pagtulong ng church outside Jerusalem dun sa manampalataya, dun sa Israel, nangyayari lahat ng yon. And then sabi dun sa verse 1 ng chapter 12, at that time. So nakita nyo yung connection. So ang dami nangyayari sa Antioch, dami nangyayari sa Jerusalem, and then at that time, sabi doon, King Herod the king laid a violent hands on some of those who belong to the church. So makita niyo yung action, full of action sa Antioch, full of action sa Jerusalem, and then dadagdag mo pa ngayon si King Herod. So kung hati natin yung ating pasahe na 5 verses lang, yung verse 1 to 4, makita natin dito yung we should expect that the church will be violently opposed. Ulit, we should expect that the church will be violently opposed. And then yung pagdating sa verse 5, we are encouraged to earnestly pray for God's help. Verse 1 to 4, we should expect that the church will be violently opposed. And verse 5, we should pray earnestly for God's help. So titignan po natin, sabi doon, so si Herod, sa Bible po, pagbabasahin ninyo yung Bible, marami po kayong matutungayan na iba't ibang Herod. Iba't ibang Herodes. Doon sa Matthew chapter 2, masumpungan natin doon, nung ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, merong Magi na dumating at nag-inquire sila, saan ba ipinanganak yung King of the Jews? And then si Herod, pinatawag niya yung mga wise men, yung Sanhedrin, yung mga leaders ng religious sa religious leaders sa Jerusalem. Sabi niya, saan ba pinrophesy na ipapanganak yung
Messiah. And sabi nila sa Bethlehem. Matthew chapter 2, ipinagputos ni Herodes na ipapatay lahat ng mga bata to secure na yung Messiah na King of the Jews ay mamamatay even sa kanyang infant pa lamang patay na yung promised Messiah para ma-secure niya yung pagiging hari. Yun po si Herod the Great. And then makita naman natin, nung si John the Baptist, nangangaral siya at nire-rebuke niya si Herodes na kalaguyo niya yung kapatid ng kanyang asawa na si Herodias. Siya naman ay pinapugot na ulo. Yung nagpapugot naman ng ulo niya ay si Herod Antipas naman yun. So Herod din, kasi yung word na Herod, ibig sabihin parang sheikh, king, Caesar. Hindi siya Joseph, parang gano'n. Hindi siya Victor. Hindi siya personal name. Bagus title siya. Okay po? So ngayon, yung Herod na binabanggit dito, si Herod Agrippa the First. Ito yung grandson ni Herod the Great at nephew naman ni Herod Antipas. So makita natin, maraming Herod, di ba? So si Herod, actually, history, sabi doon, siya ay lumaki sa Roma. So alam niya yung kultura ng Roma and he has good relationship perhaps kay Caesar. So ano po sabi doon? At that time, Herod laid violent hands on some who belong to the church. Gusto ko makita niyo dito, until this time, yung nagpe-persecute sa church, yung mga religious leader. Yung Sanhedrin. Religious leader. But this time, meron ng religious leader na pine-persecute yung church, idadagdag mo pa ngayon yung gobyerno. So ngayon, magkasanib pwersa na. Yung religious leader, yung gobyerno, pine-persecute na yung church. Saan ka pa tatakbo? Diba? So makita nyo, yung pag-accelerate, yung intensity ng persecution dun sa early church. So ngayon, yung government na, yung mga government official, rulers, na yung nagpe-persecute sa church. And sabi doon, laid violent. Pag sinabi mong violent, ibig sabihin is, nandun yung pagmartir, hindi lamang imprisonment, at even yung pag-usig dun sa mga early na mga mananampalataya, mga followers ng Panginoong Jesus. Nandun yung intense na persecution, oppression, torment, at even sabi nga, yung pag-murder sa kanila. And then sabi niya, on some, perhaps all, pero ina-highlight dito, on some, highlighting yung mga leaders, si James, si John, si Peter. Na pinapakita po dito mga kapatid, yung strategy ni Satan ay hindi shotgun approach na come what may, kahit sino tamaan. Hindi po ganon. Na si Satan, yung kanyang attack, ay meron siyang specific. Alam niya kung kailan at kung sino yung kanyang aatakihin on specific time and specific place. It reminds us, it gives us warning and alarm na si Satan, yung strategy niya in attacking us, in oppressing us, in targeting us, ay hindi siya parang kamot ni kung sinong tumaan. Alam niya kung kailan tayo mahina, alam niya kung kailan tayo vulnerable para pag inatake niya tayo, sigurado siya na siya ay malaki yung tsansa na magtagumpay. Kaya nga po yung lagi paalala sa atin ni Pedro, di ba? Na maging handa. Dahil si Satan ay schemer at siya ay parang leon na gutom na laging nagbabantay kung kailan tayo mag-isa, kung kailan tayo mahina, kung kailan tayo nag-iisip ng sana all, doon lagi si Satan, lagi siyang magbibigay sa atin ng pangusap, lalo tayong nandun sa sulok, lalo kang mahina, hindi muna ako mag-church ngayon kasi mahina yung aking katawan, mahina aking loob.
ako ay pinanghihinaan. And so, hindi muna ako lalabas ngayon. Ang mangyayari, mahina ka, lalo ka pong manghihina. Parang yung, alam yung, nung nag-barbecue kami sa bibs nila, Kuya Big last week, ang daming baboy. Tapos, yung baga, nagbabaga talaga ng red hot coal. And then, nung kinuha ko yung isa, nilagay ko doon sa, napaso ako, pero sabi doon, nung nagtagal siya, tinanggal ko doon sa karamihan, kahit gaano siya kabaga, bigla siyang naging black. And then, pwede ko nang hagisa sa kamay ko, hindi ako napapasok. Pwede ko nang laruin. Pwede ko nang ipagsulat na doon sa useless na siya. Doon sa dating niyang init na very useful, makapagluto ng barbecue, ngayon is, pwede mo na siyang itapon lang, pwede mo hawakan, wala lang. Oftentimes, yun po yung strategy ni Satan sa atin. Kaya marami mga Kristyano, nung bago silang bautismo, bago silang attend sa church, naalala ko, meron akong bago sundo, sabi niya, pag-attend namin, Pastor, mag-invite ko ng marami sa mga kasama ko. Babalik ko ako sigurado. And then the next week, check ko, Pastor, kasi nakapag-off na po ako kahapon. Pero next week, Pastor, sigurado po. Then malaman mo, nandun na sa mga mall, nandun na. Kasi alam na yung pagko-commute, alam na yung mga, ano po yung point ko doon? Sometimes, unang attend natin, nandun yung excitement, nandun yung adventure, nandun yung on fire ka lagi. But, subukan mo, huwag niyo subukan, ma-experience mo na one time yung ka-attend, and then masundan po ulit, and then mawawala na po yung fire. Parang yung uling kanina. And then magulit ka na lang, ang layo mo na. Parang kang bangka na nandun ka sa, nakatahi ka dun sa dalampasigan, di ba, may angkor, and then tanggalin mo lang yun na konti, slowly but surely, lalayo ng lalayo, yung bangka na yon. By the time na na-recognize mo, ang layo na pala. Nandun na sa laot. And then, hindi mo na makita, kasi ang layo na. Ganon din po, mga kapatid, yung nais ni Satan sa bawat isa sa atin. Na yung kanyang strategy ay dalhin tayo unnoticeably. Hindi natin napapansin na yung ating ginagawa ay dinadala tayo ni Satan away from the burning coal, away from the fellowship, para vulnerable tayo. Tingnan mo ngayon, mag-isa ka, tapos sabihin sa'yo, mahal ka ba ng yun? Hindi ka nga ma-message eh. Hindi ka nga maalala, di ba? Kinalimutan ka na mga yun eh. In fact, binura na nga yung number mo ni Pastor eh. Diba? Sabihin sa'yo gano'n. Pero ang totoo, pinagpe-pray ka ng church. And then minsan, all of a sudden, magulat ka, hindi ka na nag-expect may magme-message sa'yo, si Pastor JC, si Sir Abby, di ba? And then magulat ka, ay, mahal ko pala nila ako. Pero nahiya na ako pumantay ulit. So, nahiya ka na. So, anong mangyari? Dahil sa nahiya ka na, hindi ka na magpapatuloy kahit gusto mo pa. And so, Satan, tuwang-tuwa siya because nananalo siya dun sa laban. Gusto mo maging aware tayo dun sa reality ng mga strategy ni Satan. Hindi lamang isa yung strategy ni Satan. Marami sila. Hindi siya nagtagumpay dito, hayaan ka niya po sandali. Pero bukas, babalikan din naman niya. So makita po natin dito mga kapatid, ulit, sabi niya, laid violence hand on some who belong to the church. Those who belong to the church. Nakita natin sa ating pag-aaral last time, di ba sa Acts chapter 11 verse 26, those who are followers of Christ, they were first called Christian doon sa Antioch. So yung mga pinipersecute dito, pinapakita na yung mga Christian. However, Christian ka man o hindi, kung ikaw ay hindi pa Christian, and yet nag-start ka na yung paa mo, dinadala ng Diyos by the Holy Spirit, dun sa church na i-expose ka sa salita ng Panginoon, all the more na si Satan na hindi siya papayag, na ganun-ganun lang, na walang laban, na hayaan ka niya na mapunta dun sa kay Kristo. Gagawa siya ng paraan para maging busy ka uli dun sa mga bagay na gustong-gusto natin dati.
And all the more, na makita natin, mahal pala ako ng Diyos kasi hindi ako hinahayaan ng Diyos na mapunta dun sa dating mga pinupuntahan ko. So makita po natin dito, and then sabi niya pagdating sa verse 2, he killed James, the brother of John, with sword. Yung pong word na, tanda natin, gusto kong ma-establish nyo dito, merong 12 disciples ang Panginoong Sus. Nawala na si Judas, pinatan siya ni Matthias, and yet 12 pa rin sila. Kahit anong buhay ang Panginoong Sus, lagi meron siyang inner 4, and then meron siyang inner 3. Doon sa 4, kasama si Peter, James, John, at saka si Andrew. Kapatid, dalawang magkapatid. Magkapatid na si Pedro at saka si Andrew. Magkapatid na si John at saka si James. Yun ang kanyang inner 4. At doon sa inner 4 na yun, meron siyang inner 3. Sa inner 3 niya, si Pedro, si John, at saka si James. Yun yung lagi nakasakasama ng Panginoon. Pag doon sa Mount of Transfiguration, sinama niya yung tatlo na to. No, sa Gethsemane, a night na i-arrestuin siya para ipako sa krus kinabukasan, yung 12 nandun, and then nag-move forward pa siya, sinama lang niya yung tatlo. Yun yung laging kasama niya. Pero makita niyo po dito, si James na nandun sa inner 3, sabi doon, he was killed by sword. Yung pong word na sword, ibig sabihin ay executed. Pugot, ulo. Titinan nyo isa. Inner 3, close kay Kristo, kasama yung tatlo, and then bakit inallowed na mapugutan ng ulo? Akala mo ba ang Diyos ay makapangyarihan, sovereign? Sabi niya, kahit yung mga buhok mo sa ulo ay bilang, hindi mo, diba? Pero it seems nung pinagutan ng ulo si James, lahat ng buhok niya kasamang nalaglag. Diba? Ano pa nangyari dito, diba? And then, pagbabasahin natin kasunod, si Pedro ay makakalaya. Dalawang alagad ng Panginoong Sus, isa pinapugutan niya ng ulo, isa ni-rescue niya by his angel. Ano ba? May favoritism ba ang Panginoon? Bakit hindi sana all na nakalaya? Bakit merong napugutan? Bakit merong nakalaya? Bakit merong may holiday? Bakit merong walang holiday? Di ba? Bakit merong pinanganak na mahirap? Mamamatay na mahirap? Pinanganak na mayaman? Mamamatay na mayaman? Meron namang pinanganak na mahirap? Along the way, by God's grace, nakakaahon sila. May pinanganak na mayaman? Burara sila? Hindi inalagaan yung pagpapala ng Panginoon sa kanila, and then namatay din sila na mahirap. Point ko po mga kapatid, minsan ang buhay, di ba? Bakit pinalaya si James? Bakit si Pedro? Bakit pinalaya si Pedro? Bakit si James ay hinayaan ng Diyos na mapugutan ng ulo? Isa pong genuine na tanong yun. At mga kapatid, gusto ko na makita natin, unless na makita natin na maliwanag yung kasagutan ng Biblia, yung prinsipyo ng Biblia, sa bagay na yon, lagi tayong parang bata, nandun tayo, o parang tayong hangin o tubig sa dalampasigan, na kung saan kadalim ng hangin, ay nandun ka lang. Kung hindi po tayo rooted, kung hindi natin naunawaan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon when it comes dun sa why God allow yung mga bagay na kagaya ng inlaw niya kay James. Para di tayo, every time na may problema tayo, Lord, bakit? Lord, bakit lagi na lang ako? Lord, bakit sila? Maayos sila. Bakit ako lang lagi yung favorite mo na bigyan ng mga pagsubok? Unless na po na makita natin yung sovereignty ng Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, then lagi po tayo sa dunga. Every time na may pagsubok, lagi tayong umiiyak at nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit ako?
Na parang gusto mong sabihin, Lord, bakit hindi naman sila? Bakit laging ako na lang? Balikan po natin yung tanong na yun mamaya. Pusin mo natin yung hanggang verse 5 and then titin natin yung didactic na mga lesson dun sa narrative o dun sa yung grupo na ito. So tuloy natin yung verse 3. Pagdating sa verse 3, sabi doon, and when he saw that it pleased the Jews, it pleased, ano nyo? Doon pinapugutan niya ng ulo, natuwa yung mga tao, di ba? Makita nyo, natuwa sila. Perhaps meron silang gift-giving. Binigyan ng, tandaan nyo, yung mga Hudyo, yung religious leader, ayaw na ayaw kay Herodes. Kasi si Herodes ay hindi siya Israelita. Salahi siya ng mga Edomite. Pero, dito is, tuwang-tuwa sila. And perhaps, pinupuri nila si Herodes, very good, Herodes. At yun naman ang gustong-gusto ni Herodes. Si Herodes, wala siyang pakalam sa mga Romano, wala siyang pakalam doon sa mga ibang tao. Later on, actually, makita mo, sabi doon sa ating pagpapatuloy next week, siya ay nagsusupply ng pagkain doon sa mga ibang mga bayan. Pero, si Herodes, gustong-gusto niyang i-please yung mga Hudyo kasi gusto niya na siya ay ituring siya na legitimate na ruler. Kasi doon sa Old Testament, yung kinikilala nila na hari ay mula sa lipi ni David. Siya ay hindi galing sa lipi ni David. So nandun yung animosity laban sa kanya. Pero this time, na-please niya yung mga Hudyo. And sabi doon, then he proceeded, nung nakita niya na tuwang-tuwa yung mga Hudyo, ipinahuli din niya si Pedro. So, tuwang kayo mga tao, let's continue na i-please yung mga tao. Pinahuli niya si Pedro, dahil sabi doon sa dulo ng verse 3. This was during the Feast of Unleavened Bread. Ito po yung Feast of Unleavened Bread. Ito ay ginagawa usually during first month, 15th of the first month of Abib. Kasunod ito ng Passover. After ng Passover, then 1 week na kakain sila ng tinapay na walang levadura in commemoration dun sa kanilang Exodus na experience. Kung saan ay nirescue sila ng Diyos dun sa Egypt, dun sa kanilang slavery. And then sabi doon, pagtuloy pa natin, and when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squad of soldiers to guard him. Yung 4 squad, yung 1 squad, contain 4 soldiers. Ibig sabihin, 4 squad, 4 times 4, 16. 16 yung nagbabantay sa isang mangingisda. And sabi doon, intending to seize him, put him in prison, delivering him over to 4 squad of soldiers, intending after the Passover to bring him out to the people. So yung kanyang intention, dahil sa Passover ngayon, at hype yung mga tao doon sa kanilang commemoration, Thanksgiving, and then bakit ka papatay, di ba? Isang tabi muna natin yan. After ng Passover celebration, and then papatayin din natin si Pedro. And then sabi doon, so Peter was kept, but earnest prayer for him was made to God by the church. Pagtutuloy nyo, pipres ni Pastor Dom next week, pagtutuloy nyo, sabi doon, si Pedro ay nakatali siya doon sa 2 soldier, 2 kamay, nakatali siya, kasama niya yung mga soldier, and then meron silang bola sa paa para di makatakas. Ganun katindi yung security ni Pedro. Bakit? To make sure na hindi siya makatakas. Imagine 16 na soldier nagbabantay sa kanya, perhaps on a routine, to secure na hindi siya makatakas. However, fast forward natin si Pedro, by the grace of God, siya ay pinalaya ng Diyos. Ngayon is babalik tayo dun sa tanong natin kanina, why is the church persecuted? Bakit ina-allowed ng Diyos yung persecution sa kanyang mga anak? I-allowed niyo ba yung anak niyo na pugutan ng ulo? Allowed niyo ba yung anak niyo na i-torture siya? Over my dead
body, di ba? Yung nasasabihin natin. Eh, wala tayong kapangyarihan, di ba? Takot nga tayo pagka meron na lumapit sa atin ng mga drug addict na meron mga ano, di ba? Takot tayo. Pero yung Diyos, may kapangyarihan siya. He's almighty, He's all-powerful. Why He allowed yung persecution, torture sa kanyang church? At sabi ko nga po kanina, unless po na mag-settle sa ating isip yung kasagutan doon sa tanong na yun, lagi po tayong shaky doon sa ating buhay bilang Kristiyano. At buhay kahit hindi ka man Kristiyano. Unless na makita natin yung sagot doon sa why is the church being persecuted. And unang sagot po, bakit yung church ay pinapersecute? Una, actually, yung pinakasimpleng sagot, ito yung pinakasimpleng sagot, dahil sinabi ng Panginoong Hesus na ito ay mangyayari. Maalala nyo doon sa John chapter 16 verse 31, sabi niya, I tell you, sabi niya, in this world you will have tribulation. Yun po ay pangako. Pangako ng Diyos, sabi niya, in this world you will have tribulation. Hindi niya sinabi na perhaps mangyari. Hindi. Bagkus ito ay sinabi niya, in this world, surely, because of our attachment sa Kanya, sabi niya sa John chapter 15 verse 18, the world hated me, it will also hate you. And sabi pa niya, doon sa verse 19, sa John chapter 15, if you were of the world, sabi niya, if you were of the world would love you as its own, sabi niya. Sabi niya, patagalogin natin, kung kayo ay sa sanglibutan, sabi niya, mamahalin, iibigin ka ng sanglibutan na para bang ikaw ay sa Kanya o belong ka sa Kanya. However, sabi niya sa verse 19, but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hate you. Nakita niyo yung reasoning? Sabi ng Panginoon, I will tell you why you will be hated by this world. Because the world hated me first, sabi niya, and so the world will hate you. Because I took you out of the world. So sinasabi ng Panginoong Hesus, ganito. Yung po sinasabi ng Panginoong Hesus, exactly echoing yung dun sa Leviticus chapter 20 verse 25. Ano po ba yung sinasabi sa Leviticus chapter 20 verse 25? I have taken you from the many, sabi niya, that you should be mine. Many, sabi niya, and then I took you from that many or from the world that you should be mine. And so sabi ng Panginoon, because of that, now na akin ka, and yung world, nawala ka na sa Kanya, kinuha na kita, the world hate you. Because now, you are belong to me. However, sabi niya, yung mga nandun sa sanglibutan pa rin, the world loved them. Bakit? Because they were belong to the world. So, pinapakita doon yung distinction, if you are in Christ, expect persecution. Expect na iti-treat ka different from the many. Pag ikaw naman ay nandun ka sa many, sabi doon, the world will love you. It will take care of you. So ngayon is bakit natin, yung sabi ko kanina, the simple answer why the world merong animosity, merong puot yung sanglibutan sa atin is because God said so. That because of our union with Him, the world will hate us. Actually, meron pa siyang sinabi na nakakatakot. Sabi niya doon sa John chapter 16 verse 2, when people persecute you, when people will kill you, they will think that they are doing service to God. Nakakatakot po yun. Nasabi niya, pag yung mga tao, pinapatay nila kayo, akala nila, ginagawa nila ako ng serbisyo. Na sila ginagawa nila to, na ako ay natutuwa, nalulugo, they offer it sa akin as their service to God. John chapter 16 verse 2.
So makita nyo na ngayon, yung mga tao, in doing yung kanilang ginagawa, akala nila, ito yung nais ng Panginoon. Religious leaders, sabi ko kanina, mga Sanhedrin, and then ngayon yung mga government official na. Ito po yung problema ng tao, pagka po yung ating isip ay lumihis tayo dun sa panuntunan ng salita ng Panginoon at umayon tayo dun sa shape and form ng theology ng sanglibutan. Yung sanglibutan, yung si Satan gusto niya, do whatever you please, do whatever you want. You are the king of your life. Ikaw yung hari ng buhay mo. Hari ka ng balat mo. Di ba? Gawin mo kung ano yung naisin mo, kung ano yung gusto mo. Yun yung pinaka-easy answer na gusto ni Satan para hindi tayo mag-submit doon sa nais ng Panginoon. So uli po, sabi ko kanina, yun yung pinaka-madaling sagot. The church is being persecuted because God promised, God said that we will be persecuted by the world because of our union kay Christ. Pero merong mahirap na sagot, hindi dahil sa mahirap siyang paniwala, hindi dahil sa mahirap siyang intindihin, pero mahirap siyang lunukin. Ano po yung pangalawang paliwanag na yun? Sa Romans chapter 9 verse 17, ito po yung sabi ng Panginoon Jesus. Romans chapter 9 verse 17, sabi ko kanina, ito yung sagot na mahirap lunukin. Romans chapter 9 verse 17, si Pablo, binabalikan niya yung demonstration ng power ng Diyos through the life of Pharaoh doon sa bayang Israel. And then sabi ni Pablo, pagdating sa verse 17, the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you. I have raised you up that I might show my power in you and that my name might be proclaimed in all the earth. Ano po sinasabi dito ng Diyos? Ano sinasabi ni Pablo na sinabi ng Diyos kay Pharaoh? I raise you up. Lahat ng eksena nangyari na to, sabi niya, is para maipakita ko yung aking kapangyarihan at yung aking kaluwalhatian sa lahat ng pangyayari na ito. Uli po, sinasabi ng Diyos, sa lahat ng nangyayari na to, suffering, persecution, murder, the end goal, sinasabi ng Diyos, siya yung nagsabi, the end goal is that I might display my glory. Yun yung mahirap nunukin, di ba? Ano daw? May murder, may persecution, may pinugutan ng ulo, that at the end, yung end goal ng Diyos is yung kanyang pangalan, yung kanyang kalulatian ay may tanghal na dakila siya sa lahat. Yun yung sinabi niya. Yun yung sinabi ng Bible. In fact, ang Diyos ang nagsabi doon. At yun ang mahirap tanggapin ng mga tao. Mas madali yung sinabi ko kanina, na because we are in Christ, sinabi ng Diyos na mangyari yan, pero to connect that all things na nangyayari, ina-allowed ng Diyos, pinermit ng Diyos, si Satan, na gawin niya kanyang ginagawa at certain extent with limitation, na inallowed ng Panginoon, that at the end, He will be glorified. Gusto kong bigyan kayo ng simpleng 5 words para makita natin ma-establish bakit lahat nangyayari yung mga bagay na to, why the world is so hostile sa akin. Bakit yung sanglibutan, bakit yung mga religious leader, bakit yung mga government leaders, hindi man nangyayari dito, nakanya yung mga, gusto kong makita natin, no? By God's grace, nakapag-worship tayo dito freely, nakakasakit tayo ng taxi, nakapag-sakit tayo ng metro, pupunta dito, nakapag-worship, nakapag-practice tayo kila Pastor Dong, nakapag-Bible study tayo, nagagawa natin lahat ng ito dito. Diba? Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung pattern ng buhay ng church sa Bible, parang boxing.
Alam niyo yung boxing? Ngayon, suntukan, magriring yung bell, time out. Diba? Punta kayo sa corner, tahimik. Just tahimik para uli kumuha ng strength. Yung dalawang side, yung magkalaban, para gugulpin niya naman uli, and then ting-ting, and balik na naman kayo sa corner. From time to time, may naghahag sa atin ng towel, may nagwiwisik sa atin ng malamig na tubig para maibsan yung pagod, yung hirap. Pero, tutunog na naman po yung bell para uli nandun tayo dun sa boxing match para uli laban. Hindi ko alam kung nandun tayo ngayon sa corner at tahimik yung lahat, pero marami pong mga lugar. China, Korea, Iran, Iraq. Pinapersecute yung mga Christian. Even some part doon sa Russia. Kita na yung history ng mga persecuted na mga Christian doon sa China, yung Red Guards. Kung paano, no? Ginugulpi yung mga tao hanggang sabihin mo sa kanila, hanapan ka na ng Bible. Kasi meron tayo sa history ng China na kinonfiscate lahat ng mga Bible. At dahil sa alam na nila kung sino may mga Bible sa bahay, of course may intelligence yung mga yan. Hindi nagpopondo ng billion-billion yung mga yan just for nothing. Alam nila, exactly even sa atin dito, alam nila kung sino nagpiprint sa PGCGM, alam nila kung sino yung membro ng PGCGM. Alam ng gobyerno. Pero inaalaw nila by this time. Kahit na alam nila yung ginagawa natin. May intelligence pa po sila. Sa China, nung time na pinipersecute sila at lahat ng may mga Bible, ino-confiscate. Pag sinabi mo, tinago mo yung Bible mo, hindi nila makita, sisiguraduhin nila yung pinaka-helpless sa family mo, Google Pay nila, hanggang sa mapaamin yung pinaka-strong na eto po yung Bible. Google Pay ka lang hanggang sumuka ka ng dugo para ibigay mo lang yung Bible. Perhaps hindi tayo makarelate doon. And minsan yun ang great disconnect sa atin. Sabi ng Panginoon, yung kanyang church parang member ng katawan. Diba? Hindi pwedeng yung kuko mo sa paa, tinatanggalan siya ng ingrown o nasasaktan yung paa mo, pero yung katawan mo, relax lang, okay lang. Hindi mo maramdaman. Meron pong disconnect pagka ganon. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, mga kapatid, yung The Great Commission Global Ministry, hindi lamang po siya yung church na committed dun sa kalooban ng Panginoon. Marami pong churches outside and even outside the country na pinipersecute na kailangan yung panalangin natin. Kailangan yung paniniklod natin sa Panginoon. Hindi pwedeng wala tayong pakialam doon. Hindi pwedeng wala silang pakialam din sa atin. Otherwise, hindi tayo bahagi ng katawan. Para tayong sanga na hindi ka nakakonekta doon sa branch o doon sa pinakapuno. So makita po natin dito ulit. So tingnan, sabi ko kanina, merong babanggitin na mga 5 words at least para makita natin yung big picture. Why there's persecution, there's animosity doon sa mga Kristiyano sa sanglibutan. Gusto mo muna makita niyo yung word na rebellion. Titinan niyo, yung rebellion, bago pa nagrebelde si Eva at si Adan, dun sa Genesis chapter 3, meron unang nagrebelde sa Diyos. I-note nyo, pwede nyo basahin on your own, yung Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15, Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15, Ezekiel chapter 28 verse 14 hanggang 15, ito yung rebellion ng mga angelic being sa pangunguna ni Lucifer o ni Satan. Isaiah 14 verse 12 hanggang 15, Ezekiel 28 verse 14 hanggang 15, makita natin dito yung angelic being rebelling against God. Parang papasimplihan ko ganito. Sabi ni Satan, pagod na ako, ayoko na ikaw lang nakakakuha ng glory. I will establish my own kingdom so that hindi lang ikaw makakasid ng glory, me too, I will be glorified. Yun ang gusto ni Satan. Ayaw niya na manager lang ng Panginoon. Ayaw niya na worship leader siya ng Diyos.
Gusto niya, ako man, I will build my own kingdom so that I myself will be glorified. Yun yung sinasabi doon sa mga pasahe na sinabi ko sa Isaiah, sa Ezekiel. So merong rebellion, yung angelic being. Pero, hindi lamang angelic being yung nagrebelde sa Diyos. Sa Genesis chapter 3, verse 6, sabi ni Satan, after rebelling dun sa Diyos, sabi niya, nagpakita siya na form of serpent. And sabi niya, sabi pa talaga ng Diyos na bawal kang kumain sa lahat ng puno sa kakahuyan. Sa lahat, sabi niya. Hindi naman sinabi ng Diyos sa lahat. Pwede kang kumain sa lahat, except yung one. Pero Satan, sabi niya, bawal ba talagang kumain sa lahat? Makita niya yung scheme ni Satan, yung manipulation niya ng salita ng Panginoon. He will twist, he will pervert, simply by adding or twisting yung isang word. Kaya careful kayo doon sa mga churches na pinupuntahan nyo, doon sa mga Bible study na itatanan nyo, pinapakinggan nyo sa YouTube, careful kayo. Isang twist lang ng word, pwedeng tayo po ay mailigaw ng landas. So ano pong yun nangyari? Sabi ni Satan kay Eva, sabi niya, the moment you eat of it, you will become like God. Genesis chapter 3 verse 5. Sabi niya, the moment you eat of it, you will become like God. Si Satan, kaya sa nag-revolt, he want to become like God. Getting yung glory, having yung rule. Siya mismo yung nag-rule. Ayaw sumusunod. Gusto niya, meron siyang sariling rule. Siya yung batas. Yun ang gusto ng tao, di ba? Ako ang batas. Di ba? Ayaw nating sumunod sa batas. Gusto natin tayo yung nagdidikta ng batas. So si Eva, ganun din. Ayaw niyang sumunod lang doon sa nais ng Diyos. Gusto niya, siya yung sumunod, siya yung merong sariling rule. He will become like God. And so, nag-rebel sila. So, merong angelic rebellion, merong human rebellion, at ano po yung nangyari? So, nangyari po, nagrebelde yung mga angelic being, nagrebelde yung tao, and so, ano po yung nangyari? Ngayon, yung angelic beings, yung human beings na kung saan tayo belong, we are rebelling dun sa kalooban ng Panginoon. And because of that, from that time onward, kay Eva at kaya si Adan, even sa ating kapanahunan, we are all rebellious people against God. Minsan ayaw sabihin na, hindi ako rebelde sa Diyos. Diba? Examine lang natin minsan yung mga ginagawa natin. Tingnan nyo, ito ba ay yung nais ng Panginoon? O hindi? We are all bunch of rebellious people. So makita natin, so yung unang word sabi ko, rebellion. And then pangalawang word, yung word na consignment. Ano ba yung word na consignment? Itinalaga. Pag sinabi mong consign, di ba? Meron akong consignment ngayon. Meron kang delivery ngayon. Di ba? So, yung una, rebellion. And then yung pangalawang word, consignment. Because, sabi ko kanina, di ba, yung sa o the sake ng iba na hindi na nabasa yung sabi ko Isaiah chapter 12 tsaka Ezekiel na yung angelic rebellion at tsaka yung human rebellion because nagrebelde yung mga angelic being tsaka yung human being. So ngayon is, ang ginawa ng Diyos, kinonsign niya, sabi niya, nung nagrebelde sa kanya yung mga angelic being, sabi niya, walang second chance ng mga angelic being. Walang second chance. Nung nagrebelde sila, He consigned them, yung kanilang destination ay hell. Walang grace sa kanila. Walang second chance. Pero sa human being, ginawa niya ng good. Rebelde yung mga tao, pero sabi niya, I will do you good. Pero bago yung good, meron munang ginawa ang Diyos. Pagbabasahin niyo po, sabi ko kanina, yung second word after ng rebellion, yung consignment. Consignment is to deliver o italaga. First John chapter, buksan niyo po yung, babasahin ko lang yung ilang words pasay. Sa First John chapter 5 verse 19. Para makita natin, ang gusto ko dito makita natin yung kalalagayan natin sa mundong ito para establish tayo, ano bang mangyari sa buhay natin, problema dumating, hindi tayo magpapasanaol.
Kasi naunawaan natin yung kalooban, yung plano ng Panginoon. 1 John chapter 5, verse 19, ito po yung sinasabi. Chapter 5, verse 19. Sabi po niya sa verse 19, ito po, sabi niya, we know that we are from God. Sabi niya, we know that we are from God. And sabi niya, we know that we are from God and the whole world lies in the power of the evil one. Ano po sinasabi niya doon? Sabi niya, alam natin, una, sinabi niya doon, if anyone is in Christ, si Pablo yung pang nagsabi doon, little children, sinasabi niya, na yung mga na kay Kristo ay tinatawag sila ng Panginoon na little children. Na nandun yung endearment that they are, yung sa John chapter 1 verse 12, that they are belong to sa household ng Panginoon because they were given yung right to become children of God. Sabi niya, we know that we are from God and that the whole world lies in the power of the evil one. Ano po yung sinasabi doon? Sabi niya, makita niyo doon kaagad, yung sinasabi niya, that the whole world, buo, lies in the power of the evil one. Sino ba yung evil one? Yung evil one, si Satan. So gusto kong makita niyo yung picture. Sabi niya, the whole world, kung saan tayo nandoon, lies in the power of Satan. But we are, sabi niya, but we are from God. Sino yung we are from God? Yung mga Kristiyano. Yung na kay Kristo, we are from God. And yet the whole world, kung saan tayo naroon, lies in the power of Satan. So makita nyo ngayon, makita nyo, yung merong rebellion, di ba, sa mundo, at yung mundo, nandun siya, kinonsign siya ng Diyos, dun sa power ni Satan, and yet nandun pa tayo sa sanglibutan na mga na kay Kristo. So makita nyo ngayon yung conflict, nandun ka sa sanglibutan, pero you are not of the world anymore. You are in Christ, and yet nandun ka pa sa sanglibutan. So makita mo, ikaw ngayon na nandun sa sanglibutan, pero kay Kristo ka, everything around you ay alien sa iyo o alien sila sa iyo. Kasi kakaiba ka. Naget niyo po, kakaiba ka and yet nandun ka sa sanglibutan. So yung sanglibutan, nakikita ka niya na ikaw ay kakaiba. Iba ka sa kanya. At because of that, merong animosity yung mundo doon sa mga na kay Kristo. In fact, sabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi niya, Satan is the God of this world. Small g, ibig sabihin ng small g, ruler, is the ruler of this world. In fact, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi siya sa John chapter 12 verse 31, referring dun sa ruler of this world, kay Satan. Even sa John chapter 16 verse 11, is referring to Satan as the ruler of this world. So ngayon mga kapatid, gusto mo makita, even si Pablo uli, sabi niya sa Ephesians chapter 2, Satan is called as the prince of the power of the air. So gusto ko lang establish ganito. God is sovereign, He's in control over all things, and yet He consigned this world, rebellious human being, dun sa power ni Satan. So si Satan siya yung nag-rule sa world, and yet nandun tayo sa world. Nakita nyo ngayon, para ka nandun sa tornado, sa hurricane, na Christian ka, nandun ka, napapaligwiran ka ng danger, ng persecution o ng possibility na tayo ay nandun yung harm. Naget nyo yung picture? Amen. Na yung buong mundo, nandun nagahari si Satan, and yet nandun ka sa mundo. And yet you are unique because you are now in Christ. Yung mundo, nakikita ka niya, na alien ka sa Kanya. Hindi ka na belong sa Kanya. At because of that, there is conflict. So ngayon is, makita nyo ngayon, sabi ko, merong rebellion, yung human being, may rebellion yung angelic being, and then nandun tayo, kinonsign tayo ng Diyos, dun sa power, dun sa ruling ni Satan, yet, sovereign ng Diyos, meron lang pwedeng gawin si Satan, dun sa mga limitasyon na binigay ng Diyos, yet, still,
May nagagawa siya to punish us, to persecute us, to do us harm. And yet, yung plano ng Diyos is mag-inject dun sa world na yon, i-inject niya yung kanyang plano na mag-redeem siya ng mga yung kay Kristo. Out of the world, sabi ko kanina, di ba? Out of the world, sabi sa Leviticus chapter 20, verse 25, out of the world, He will take some. Sino yung some na yon? Yung some na yon, yung mga nanampalataya kay Kristo. Yun yung mga na kay Kristo. So yun yung some. So kung titan natin, so merong rebellion, merong consignment, merong yung pangatlong word na maunawaan natin, yung redemption. Yung word na redemption, babalikan natin yung 1 John, binanggit ko kanina yung itang bahagi ng 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, verse 19, binanggit ko kanina, di ba? Sabi ko kanina, we know that we are from God. Sabi niya, we know that we are from God and that the whole world lies in the power of the evil one. And then sabi niya sa verse 20, we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is the true, and we are with Him, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. And sabi niya, He is the true God and eternal life. Ano po yung point ko doon, mga kapatid? Sabi niya, yung sanlibutan, kumuha siya ng ilan, binigyan niya ng understanding. So ngayon is, binigyan niya ng understanding to understand, magkakaroon ng wisdom, maunawaan natin, yung kalalagayan natin na tayo ay hindi na belong sa mundo, tayo ay aliens sa sanglibutan, maunawaan natin yon para ngayon, pag tinatrato tayo ng sanglibutan na nakakaiba, hindi ka na ngayon nagugulat. Kasi alam mo, binigyan ka ng understanding that you are not of this world. We are in the world, but we are not of this world any longer. So ngayon ulit, sabi ko nga po, ngayon is, pagka tinatrato tayo ng sanglibutan, nakakaiba, whether ito ay masama, mabuti, kasi minsan yung sanglibutan, sabihin, buti pa yung mga yon, maayos sila. Minsan, papuri yun, di ba? Pag tinuturing tayo, nakakaiba, dun sa karamihan, huwag na tayo magtaka. Because sinabi po yun, because we are not of the world. Though we are still in the world, because we are in Christ. Ngayon, sabi ko nga, alien na yung tingin sa atin ng sanglibutan. At tayo man ay alien na yung sanglibutan sa atin. So ngayon is, pag sinabing same pa rin tayo sanglibutan, it just blasphemy po yun sa atin. Kasi kung sinasabi mo kay Kristo ka, and yet same pa rin sa sanglibutan, then hindi nakikita yung kaibahan na sinasabi na binigyan ka ng understanding and God has separated you from the many that we should be belong dun sa kay Kristo. And then sabi po niya, actually sabi ni Pablo dun sa Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Sabi niya, narito tayo. Pero tandaan niyo, sabi niya, we are not citizens dito sa mundong ito. Our citizenship is in heaven. So kung hindi tayo citizen dito, tayo ay mga alien, stranger dito sa mundong ito. Gusto kong makita niyo yun. Mag-sink in sa isip natin yun na hindi tayo taga-sanglibutan. Para wag tayo mag-expect sanglibutan na ibilang tayo na belong dito. Yun exactly sinabi kanina. That we are not of this world. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus sa atin. Pero kung tayo na sanglibutan at kung tayo ay belong sanglibutan, then expect natin na mamahalin tayo ng sanglibutan. Sumakta natin, mayroong rebellion yung angelic being, may rebellion yung tao, and because of that rebellion, yung judgment sa mga angel, that's it, final hell sila, and yet, God has consigned yung mundo na to, yung world na to, doon sa power ni Satan, at yet nandun tayo, but God has redeemed. Meron siyang redemption doon sa mga mananampalataya kay Kristo, tatanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas.
Yun yung redemption. And yet, merong pangapat na word, yung word na conflict. Because we are still in the world ay napapaligiran tayo, meron ngayon laging friction. So ngayon is, pag tayo ay ginagawa ng kung ano man ng sanglibutan, yung persecution, torture, it's normal po sa kanila na gawin nila yun sa akin. So ngayon, huwag tayong magugulat pag ginagawa nila yun sa akin. Kasi po, sinabi na po yun ng Panginoong Jesus. Even sabi sa 1 John chapter 3 verse 12 hanggang 13, ito po yung sinasabi sa atin. Si Cain, sabi doon, ginawa niya yung kanyang ginawa because he was evil. He was in the world. And yet si Abel ay sa Diyos, he was a righteous man. Kahit na magkapatid sila, imagine nyo, magkapatid, dalawa nga lang sila. Minarder ni Cain si Abel. Why? Sabi doon, because his deeds were evil. Because he was of the world. In fact, sabi sa 1 John chapter 3 verse 19, sabi niya, men love darkness rather than yung light. So kaya tayo, pagka nangangaral tayo, huwag mo kang babasahan ng Bible. Huwag mo kang bibigyan ng Bible verse. Parang naglalagay ka ng flashlight sa mga mata nila na nandun nagtatago sa dilim. Ayaw nila ng liwanag because na-expose yung kanilang ginagawa. So sabi doon is, men love darkness rather than light. Pero yung light yung kailangan ng tao para makita niya yung kanyang itsura na siya ay kalunos-lunos before God. Na by the grace of God, humingi siya ng paglilinis mula sa Diyos sa mamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya nga po sa beginning na God has gave us understanding. Sa ating pag-aaral sa Psalm chapter 52, it's sad, sabi doon, yung mga wise, they will gain more understanding pag nakita nila yung plano, yung kalooban ng Panginoon. And yet yung mga tao na walang understanding, lalo nilang i-reject yung will at saka yung plan ng Panginoon. Why? Because para sa kanila, it's alien para sa kanila yung kalooban ng Panginoon. They will despise it. Aayawin nila, i-reject nila. Pero yung mga kay Kristo, lalo silang magiging ng insight, wisdom, and understanding about dun sa will and plan ng Panginoon. So nakita natin yung rebellion, yung consignment, yung redemption, yung conflict, and finally, meron pa rin, tingnan pa natin yung, sabi po sa Revelation, let's jump to sa Revelation. Revelation chapter 11. So sabi ko kanina may conflict, di ba? Kailan ba matatapos yung conflict na to? All throughout ba may conflict? Between this world at saka yung mga Kristiyano. Sabi po sa Revelation chapter 11 verse 15, gusto kong tingnan nyo to. Revelation chapter 11 verse 15, ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were a loud voice in heaven saying, The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Magkakaroon po ng end yung conflict. Kailan? When the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin is, hindi ba king na ang Panginoong Jesus ngayon? King na po ba ngayon ang Panginoong Jesus? Amen. Kung siya yung king, bakit naghahari yung kadiliman pa rin? Bakit si Satan pa rin sinasabi ng Panginoong Jesus na the king of this world ay si Satan? Actually, titingnan nyo, may kwento sa Bible, di ba? Si Samuel, inanoint niya si David nung bata pa siya na maging hari. Pero hari na siya, na-anoint na siya, pero sino pa nag-rule? Si Saul, right? Si Saul nag-rule pa siya hanggang namatay si Saul bago siya pinalitan ni King David. Same din po sa mundo. Si Jesus Christ siya yung king. And yet, nag-rule pa rin si Satan. Until finally, pagdating, Lord willing, abot tayo sa Revelation, na sa pagbabalik ng Panginoong Jesus,
He will disarm Satan. He will throw Satan dun sa bottomless pit. And finally, Christ will be the King of Kings and He will rule dun sa kung nalay pang panalangin ng Panginoon, sabi niya, your will be done on earth as it is in heaven. Na kung ano yung ginagawa sa langit, na nag-worship lahat ng nandoon, pag may worship doon, lahat nag-worship. Pag may worship po dito ngayon, marami samon, marami nagiinuman, di ba? Marami natutulog, marami nagpapahinga. That's not hindi yun yung your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi pa po yun nangyayari sa lupa. Wala pa tayo dun sa langit. Hindi pa nangyayari yung lahat ng mga tuhod ay luluhod sa Kanya. Hindi pa po yun nangyayari. It will come. Pero until then, expect na meron pong conflict. Expect na until then, meron lagi animosity yung sanglibutan sa atin. Actually, sabi ng Panginoong Jesus din, sa 1 John chapter 4, sabi niya, merong darating na Antichrist. Pero sabi niya, darating. Pero sabi niya, actually, yung spirit of Antichrist ay nandito na. Gusto mo marinig niyo ulit? Sabi niya, may paparating na ultimate Antichrist. Pero the spirit of Antichrist is already here, sabi niya. Naghahari na. Yun ang sinasabi niya doon sa 1 John chapter 4, verse 3, verse 5, that the world listen to them. Sabi niya. Let me read lang po. Sige, yung sa 1 John chapter 4, makita pa natin yung kaibahan. 1 John chapter 4, verse 5, sabi niya, after niyang sabihin na may Antichrist na darating sa verse 3, and sabi niya sa verse 5, they are from the world, sabi niya, gusto mo marinig niyo to, sabi niya, they are from the world, naalala niyo sinabi ko kanina, yung sinabi ng Panginoon Jesus sa John chapter 12, sabi niya, they are from the world, therefore, they speak from the world, and the world listen to them. Sabi niya, sila ay nasa sanglibutan. Pag yung sanglibutan nagsalita, sila ay nakikinig. Pero sabi niya, pagdating sa verse 6, we are from God. Whoever knows God, listen to us. Nakita niyo yung pagkakaiba? Meron ngayong dalawa. Ito yung from the world, sabi niya, when the world speak, the people of the world listen to the world. Because they are of the world. But we are from God. And if anyone is from God, when we preach, when we share, when we evangelize, when we invite people, when people hear the word of God, those who are from God, they will listen. They will not sleep. Because they are from God. The world, they will sleep. Tutulugan nila yung salita ng Panginoon because they are not from God. They are of the world. Makita niyo po, bakit ko po lagi sinasabi to? Para establish tayo, hindi tayo manglupay, manghina. Pagka po tayo ay may ginagawa para sa Diyos, at bakit wala pa rin nangyari? Bakit wala pa rin resulta? Bakit walang response? Bakit walang product? Sinasabi dito, maliwanag, yung nasa sanglibutan, they will not care. Marinig man nila ng marinig, sabi doon, still yung hahanapin nila, yung tinig ng sanglibutan. At sino ba yung hari ng sanglibutan? Sabi niya kanina, Satan. Satan gusto niya, ikaw yung hari ng sarili mo. Believe whatever you want to believe. Do whatever you want to do. Pero yung salita ng Panginoon, iba po. Sabi niya, those who are from God, they will listen. So nakita natin may rebellion, may consignment doon sa power ni Satan, and yet mayroong redemption, yet may conflict. Pero in all this, sabi ko, nandun yung confidence that God is sovereign over all things. Tingnan po natin yung Revelation chapter 13 verse 5. Revelation chapter 13 verse 5. Nawa, makita natin yung confidence dito. Chapter 13 verse 5, ito po yung sinasabi sa verse 5. And the beast, referring to kay Antichrist,
And the beast was given a mouth uttering haughty and blasphemous words. And it, sabi doon, it was allowed. Pag sabi mong allowed, someone is giving permission. Otherwise, hindi niya magagawa yung ginagawa niya. God is the one giving Satan permission. Sabi niya, and it was allowed to exercise authority. God has given him authority to allowed siya to exercise authority. Sabi doon, for 42 months, and sabi niya, verse 6, it was open his mouth, utter blasphemies against God, blaspheming his name, his dwelling, and that those who dwell in heaven. And then pagdating sa verse 7, gusto po, uli, marinig niyo ito mga kapatid, sabi niya, in authority again, was given, sabi sa verse 7, and authority, and it was also allowed to make war on the saints. Sabi niya, sino mo ba yung mga saints? Yung mga manampalataya kay Kristo. Hindi yung mga patay na kinanonize ng Rome. Sabi niya, it was allowed to make war on the saints and to conquer them. Gusto mo makita niyo doon? Sabi niya, Satan was given authority and power to conquer and to overcome. Yung mga saint. So nung si James napugutan ng ulo, it was allowed by God na magtagumpay si Satan. But Satan, nagtatagumpay siya because inallowed po ng Panginoon. And sabi niya, pagdating sa verse 10, sabi niya sa verse 10, mag-jump po sa verse 10, if anyone is to be taken captive, to the captive he goes. If anyone to be slain by the sword, si James po, na slain by the sword, sabi niya, with the sword, he must be slain. Ano po yung point ko sa pagsabi dito ng Revelation chapter 13? That in all these things, doon sa kamatayan ni James, doon sa paglaya ng Panginoong Hesus, sa paglaya ni Pedro, exactly, yun yung sinasabi doon sa Romans chapter 9, that in all this, sabi ng Diyos, my name will be glorified. Uli, makita natin dito, doon sa buhay ni Pedro, na makakalaya siya, God will be glorified. Doon sa kamatayan ni James, that he will remain faithful witness. Tandaan niyo po, bago sila patayin dati mga martyr, tatanungin sila, Kristo o buhay mo? Pag sinabi nilang Kristo, they are standing for the faith para kay Kristo. And then, pupugutan yung ulo nila. Hindi sila sinasabi na, Kristo o buhay mo? Buhay ko. And then, makakalaya sila. Makita nyo, si Stephen, nung binabato siya, binabato po si Stephen, hindi manalo-nalo yung mga kadebate niya. Because he was full of spirit, sabi ron. In fact, sabi ng Panginoong Hesus, when time comes na pinipersecute kayo, huwag niyong isipin kung ano sasabihin niyo. On that very hour, I will put my words within your mouth. So huwag mo nang isipin, ano kaya sasabihin ko? Sabi ng salita ng Panginoon, He will put the word in our mouth. However, gusto ko makita niyo doon, kahit na manalo ka sa debate, manalo ka sa usapan, still i-allowed ng Panginoon. At the end, mapupugutan ka pa rin ng ulo. And yet, hindi dahil sa natalo ang Diyos. It's because inallowed ng Diyos na by being faithful sa faith mo, na sa kabila ng kamatayan, you will glorify by your death, na ikaw ay natiling matapat, na yung kapangyarihan ng Diyos na pinreserve ka ay nakita ng lahat. Everyone will witness yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang namartir para kay Kristo. Doon po makita natin yung grace ng Diyos to preserve us faithful even to the end. He will preserve us. At kung makakalaya tayo, it's because God's grace na inallowed niya na makakalaya tayo for His glory, na meron ka pang gagawin para sa Kanya. Whether by life or by death, yung grace ng Diyos available para sa mga Kristiyano, para yung pagiging witness natin ay matupad natin para sa karangalan ng Kanyang pangalan. Hindi
para ma-declare natin, siya ang tapang niya. Matapang sila because meron sa kanila na nagbibigay ng courage. And that is Christ. Na nandun, nalala si Stephen habang binabato siya, nakita niya yung langit bukas, sabi niya, nandun yung aking master, naghihintay sa akin. Mapapabilis lang yung kanyang journey papunta kay Kristo. Sumata natin, so ngayon is mga kapatid, pag pinipersecute tayo, pag tayo ay nakakaranas ng mga bagay na inisip natin, Lord, it's unfair. Lord, bakit ako lang? Lord, bakit palaging ako na lang, Lord? And makita natin, inallowed niya kay James, may purpose po ang Diyos. Inallowed niya kay Pedro na makatakas, may purpose ang Diyos. Sa ating buhay, ano kaya yung purpose ng Diyos? Bakit tayo pinapadaan doon sa mga bagay na pinagdadaanan natin? It's perhaps na sa kabila ng pagsubok na dinadaanan natin, yung mga tao around us, nagwa-wonder sila, bakit kaya si sister, bakit kaya sa kabila ng pinagdadaanan niya, very strong siya doon sa faith niya? Bakit kaya? Then malaman nila na mayroong Kristo sa buhay niya. Hindi, dumaan ng bagyo, then parang mas kalunos-lunos pa doon sa mga walang Diyos, di ba? And then kung sabihin ng mga nasa mundo, ikaw na, may Kristo, makapangyarihan yung Diyos mo, pero hindi ko makita yung kapangyarihan ng Diyos mo, paano mo ma-encourage na maging Kristiyano? Eh may Diyos ka nga. Lupay-pay ka naman. Paano pa ako na walang Diyos, di ba? Paano sila ma-encourage? Paano sila nanaisin nila na makapangyarihan ng Diyos na meron sa atin kung yung Diyos natin impotent sa buhay natin? Hindi po sila ma-attract. Hindi ko sinasabi na yung Diyos natin, lahat ng gusto natin, binibigay niya. Hindi yon. Bagkus dumaan man tayo doon sa tabak, hindi tayo bibitiw kay Kristo. Amen. We will welcome yung death as a grace mula sa Panginoon na mamatay para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, hindi ko sinasabi lahat ng to para takutin yung bawat isa. Na pag naging Kristiyano ka, ito yung pagdadaanan mo. Minsan, pag nakita natin yung reality ng buhay, doon lamang tayo actually tunay na mabubuhay. Uli po, gusto kong sabihin ulit. Maraming mga tao, nabubuhay sila na parang meron silang eternal na yung buhay, parang nanatili silang bata, na hindi sila tatanda. Nakala nila meron silang lifetime na yung edad nila, 30, na hindi sila abot ng 60, na yung buhay nila wala lang. Di ba? As in, nabubuhay na wala, parang wala lang, di ba? Kain doon, tulog doon, na parang walang direction yung buhay. Kasi akala nila, meron silang yung buhay nila, eternal na, yung lakas nila hindi mauubos. And so, hindi sila nabubuhay, na as if nabubuhay na may purpose. Wala lang, hinihinga, kumakain, nagtatrabaho, may ganun. May tao na ganun. Na parang yung purpose nila sa mundo, kumain, matulog, magtrabaho, yun lang ang purpose nila. Tandaan po natin, that's not the purpose why God nilagay tayo dito at humihinga tayo. Hindi yun ang purpose ng Diyos sa atin. Ang purpose ng Diyos, bakit tayo ginawa in the first place? To resemble yung image niya sa atin. That everywhere we go, we will glorify Him. In what we do, in what we say, and in what we think. To glorify Him. Going back sa ating pasahe, sabi doon, si Herod, he was pleased. He was pleased. Nung mga Jews na pleased sila, tuwang-tuwa siya. He was a people pleaser. Gusto niya matuwa sa kanya yung mga tao. Yun yung kanyang number one na motivation. As long as natutuwa yung mga tao, kahit na against ako sa Diyos, it's okay sa akin. Pero merong isang, siya ay hari, di ba? King Herod. Pero merong isang king na sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me. Uli, sabi niya, yung pagkain ko ay gawin yung pinapagawa niya sa akin.
No wonder, nung nagpakita siya doon sa Mount of Transfiguration, nandun si James, na pinugutan ng ulo ngayon, nandun si John, si Pedro, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Si Kristo, yung kanyang preoccupation is to please yung nag-iisa lang, ang Diyos. Si Herod, ang gusto niya, i-please yung mga tao. Tayo po, sino po yung audience natin na gusto natin i-please? Ang Diyos ba o yung mga tao? Paano natin malaman whether ang Diyos yung object na nais natin na ma-please? Paano natin malaman? Check po natin. Saan ba yung mostly napupunta yung attention ko? Kasi kung ano yung attention mo, yun ang direction mo. Ano ba preoccupation mo? Pag-gising mo sa umaga, pag magre-retire ka na sa gabi, ano ba yung ginawa mo sa buong maghapon? Saan ba napunta lahat ng lakas mo sa maghapon? It will determine yung saan napupunta yung attention mo. Kasi kung ano yung ginagawa mo, yung direction mo, ipapakita kung ano yung attention na pinag-uukulan mo. And in fact, it will teach you yung affection mo. Kung saan naroon yung affection mo. I am sad minsan, sabi ko lagi, hindi ako nagreklamo, di ba? I am sad na meron tayong mga prayer meeting, sasend yung link, di ba? And yet, wala nag-a-appear. Yung mga in-expect mo na nandun, wala sila. And then we are expected, sabi doon, and the church pray on behalf of Peter. Hindi sila nanalangin para kay James. Si James, pugot na ng ulo, wala na magagawa doon. He's with the Lord. Pero si Pedro, nandun pa siya sa kulungan. Their prayer is much needed on behalf of Peter. Dinigin sila ng Panginoon. Hindi dahil sa kailangan malaman ng Diyos yung sitwasyon ni Pedro. Alam ng Diyos yung sitwasyon ni Pedro. And yet, hino-honor ng Diyos yung panalangin ng church. Pinalaya si Pedro. Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid. Alam lahat ng Diyos. Di kapangyarihan siya to overrule lahat ng bagay. Pero kinuman niya tayo. Sabi niya sa Acts 1:8, "You will be my witnesses, by life or by death." Diba? "And you are fellow brethren. Pray for one another, rebuke one another, love one another." Paano mo mapapakita yung support mo sa isang kapatid na yun nga lang, once a week na nga lang tayo, Zoom lang, di ba? Once a week tayo nandito, every Sunday, and then Zoom na nga lang yung prayer meeting. Zoom, hindi na ka face to face, para convenient. And yet wala ka pa. Ikaw naman, hindi ka pa member, nilagay ka sa group para at least somehow nakaka-attend ka doon. Gusto natin na gumraduate po tayo doon sa milk of the Word of God. At mag-start tayong kumain ng karne ng salita ng Panginoon. Yung pinag-aaral natin kanina, ito ay karne ng salita ng Panginoon, hindi na milk. Gusto nating maging, hindi na tayo parang si Sam, si Jace, si Job, si Ezra. Gusto natin kumain na ng karne para tayo mag-grow, magka-muscle. Pero kung lagi tayong milk, magiging bonsai, bansot po tayo, mga kapatid. Hindi kakayanin na maghapon, magtatrabaho ka maghapon, tapos sabihin mo, "Oh, gatas lang yung papakain ko sa'yo." Maghapon, iyak ka. Hindi mo kakayanin. And then spiritually, sa tingin natin, gusto natin mag-grow, gusto natin mag-mature, and yet, binigyan tayo ng opportunity na maturuan. Sabi ko nga po, bago kang attend, hingin yung permission mo. Gusto niyo po bang sumama sa, meron pong group chat yung church, sinesend doon yung link sa Bible study. Okay lang po na hindi ka na-expect na mag-good morning, good afternoon, good day. Hindi na-expect yun. It's for your benefit na kung gusto niyo mag-join, may Bible study po. Every Monday, feel free na mag-join. Welcome po kayo. Yung intention, yung prayer is para mag-grow po kayo. And yet, wala lang, di ba? And then, in-expect mo, mag-grow ka, malaman mo yung kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, you are dreaming pagka ganun po. Nananaginip po kayo pagka ganun. Hindi kayo mag-grow. Uli po,
kung gusto niyo mag-grow sa kalooban ng Panginoon, para pagka binayo kayo ng bagyo, nakatayo pa rin kayo sa biyahe ng Panginoon because you know the will of God. You know the promises of God. You know na you are in Christ. You expect yung mga pagsubok na to, but only if you are in Christ. But if you are in the world will love you because you belong to the world. Pero, yung nais ng Panginoon to take you out of the world. Doon kayo may pagsubok, kay Kristo ka. Kung na kay Kristo ka, sino yung makakalaban sa iyo? Secured ka sa kamay ng Diyos. I pray mga kapatid, kung gusto po natin mag-grow ulit, number one, by God's grace every Sunday, meron tayong pag-aaral kila Pastor doon. Come there before 10 o'clock para pagdating doon, bago mag-start ng 10 o'clock, nakapag-breakfast na po tayo. Diba? I pray kung member kayo, huwag kayo darating doon ng 10:30 kung makakarating kayo ng before 10. Ulit, I pray na kung member kayo, dumating kayo bago mag-10 para pag nag-10, start ng Bible study. Kasi once a week lang yung Bible study natin ng face-to-face. Sayang. Ang daming tanong. May tanong nga, pwede po bang mapunta sa impyerno yung Kristiyano? Diba? Hindi nga nasasagot-sagot kasi walang time. Diba? Tapos darating pa tayo, 10:30, tapos na yung kainan. Diba? Papunta na sa church. Hindi tayo maguguro pag gano'n. And then, nakadlangan pa natin yung iba din. Kung hintayin pa tayo. Diba? Kung naman po tayo ay hindi pa member ng church, pero sa tingin nyo, Kristiyano kayo. Marami pa po dito na sa church na hindi pa po sila officially members sa church. Pero dahil nakita natin, meron silang pagnanais na mag-grow sa ita ng Panginoon. In-involve natin sila sa prayer meeting. Sinesend sa kanila yung link, kahit hindi pa sila member. Kasi alam natin, nakikita natin na meron silang desire. Active sila dun sa mga pag-aaral. Atin sila ng song, then gusto nilang makasama. Makita mo dun yung sinasabi na God has given them understanding. Kaya alam nila yung priority nila. Alam nila kung ano yung makakabuti sa kanila. Hindi po nananatili ng gusto lang. We have to make a decision para gawin natin kung ano yung nais ng Panginoon. I pray, tapos na yung holiday, balik tayo sa mga normal na mga trabaho natin. Nung holiday, alam ko mostly may mga busy tayo, diba? But I pray, sa pagtapos ng araw na ito, let us examine yung ating mga buhay. Tingnan natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nag-glorify ba ang Panginoon sa buhay natin? Nag-glorify ba siya sa mga ginagawa natin? God has given us the opportunity na mag-glorify siya, whether by death or by life. But by God's grace, nandito tayo sa bansa na we don't have to die for Christ. Right? Hindi na kinakailangan na pupuntahan ka, Daisy, Kristiyano ka ba o hindi? Kristiyano po, hugot ng ulo. By God's grace, hindi na nangyari sa atin yun. But God is expecting us to glorify Him sa ating mga buhay. Not by death, but by our lives. At paano siya mag-glorify? Sabi mo nga, mag-glorify siya sa ating mga buhay, sa ating mga panalita, sa ating mga pag-isip. And yung ating mga buhay, we can examine ulit. I pray, examine natin, ano ba yung direction, ano ba attention, ano ba affection ng ating buhay. It will lead us dun sa kasagutan ko. And then, makita natin, Lord, yung prayer ng isang sa Bible, sabi niya, Lord, I believe, help my unbelief. Lord, you know all things. Lord, you know that I love you. Help me to love you more. We are not perfect. Hindi po tayo perfect. Hindi ako perfect. Hindi perfect si Pastor Dong. Pero, by God's grace, God has given us yung grace needed para magpatuloy tayo sa bawat araw. Para maluwalhati yung kanyang pangalan at yung mga tao sa paligid natin
Lahat sila mamamangha na tayo, bagamat tayo na sanglibutan, pero nakikita yung kaiba natin sa sanglibutan. We don't talk like the world. We don't act like the world. We don't think like the world. Though we are in the world, we act as Christian. We act as a follower of Christ. If we are in Christ. Kung wala pa po tayo kay Kristo, I pray, seek the Lord and you will find Him. Sabi ng pangako niya. Let us all stand po and let's pray. Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa panalangin, I encourage you na to examine your heart po, mga kapatid. In a moment of silence, mangusap po kayo sa Panginoon. Huwag kayong mangusap sa katabi nyo. Even huwag kayong mangusap sa sarili nyo. Mangusap kayo sa Panginoon. And seek His help. Seek His grace. His grace is always available. Whether by life or by death, He is always available sa atin. But are we willing to receive yung grace na in-extend niya sa atin? Let us come to the Lord in prayer bago tayo mag Panginoon, muli maraming salamat, Panginoon, sa paalala, panawagan mo sa amin. Sa paalala, Panginoon, na you have taken us out of the world, that we are belong to you. You have given us understanding to differentiate your will and from what's not, O God. Lord, help us. Mahirap, Panginoon, nunukin yung katotohanan. But you do all these things, Panginoon, for your glory. Lord, help us to submit yung aming kalooban, submit yung aming buhay dun sa nais mo, Panginoon. Lord, may we be pleasing sa iyo, Panginoon, both sa aming mga panalita, sa aming mga pag-isip, sa aming mga gawa, Panginoon, na lahat ng area, lahat ng aspeto ng aming pagkatao ay magbigay ng kalwalatian at karangalan sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, that whether by life or by death, Panginoon, your grace is always available that we may live for the glory of your glorious grace, Panginoon. And Lord, salamat din po, Panginoon, na paalala mo, Panginoon, that this world, if we are belong to this world, the world will love us, Panginoon, as its own. And yet, Panginoon, tinatawagan mo yung mga may pandinig, Panginoon. Tinatawagan mo yung mga kinilos mo. Natanggapin ka bilang kanilang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, so that they will be taken out from this world, Panginoon. Nandun man yung laban, Panginoon. Nandun man in anticipation na in their sa kanilang pagtanggap sa iyo, Panginoon. Perhaps nandun yung panunuyak, nandun yung rejection mula sa mga kaibigan, mga pamilya. Lord, that would be, it's okay, Panginoon. As long as na ikaw ang nasa amin, Panginoon. Ano yung mapapala namin, kasanggaman namin, kabatiman namin lahat ng nasa mundo
kung against ka naman sa amin, Panginoon. It's better na kalaban man namin lahat kung ikaw ay nasa panig namin. That is far better and far wise, Panginoon. Lord, mahirap, but then, by your grace, help us, Lord, by your Holy Spirit. Lord, maraming salamat, Panginoon. Kayo ang nakakalam ng puso ng bawat isa. At kayo ang nakakalam ng iniisip namin sa sandaling ito. Lord, tanging kayo ang may kapangyarihan magbago ng puso ng isang tao. Lord, grant us understanding, not only to will and to do, Panginoon, according to your great pleasure, but to love it, Panginoon, na gawin kung ano yung nais mo. Lord, maraming salamat po. Kayo ang patuloy na may taas sa buhay ng inyong mga niligtas para sa iyong pangalan. And now to Him who loved us and has freed us from our sins by His blood and has made us a kingdom of priests to His God and Father. To Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Amen.